Okay, super hot topic ngayon yung tungkol sa Golden Retriever na si Kilua na pinatay ng isang lalaki sa Camarines Sur. Pagkatapos nitong makatakas mula sa kanilang bahay, na dumaan siya sa bubong at nahulog at allegedly, sabi nung pumatay ay nakakagat daw ito ng dalawang tao at sinunggaban din yung misis niya at pati siya kaya niya pinatay, pinagpapalo at sinako at nilagay sa bahay nila. So hanggang sa Senado nakarating ito, biruin mo. Kaya nagkakagulo ngayon sila, meron dog day ngayon sa Senado na pinapaigting naman nila ngayon yung Animal Welfare Act, which is I think a good thing kasi ang totoo niyan marami talagang mga tao na nangaabuso sa mga hayop. But then again, no, hindi ko kasi rin alam yung buong mga detalye ng pangyayari kaya hindi ako makapagbigay ng tamang uh, hatol or comment. And of course, hindi naman tayo husgado, hindi naman tayo lawyer, hindi naman tayo Diyos para mag-judge sa character na kahit sinong tao. And of course na bago ang lahat, 'di ba, kailangan talaga may maayos na investigations dapat sa mga ganyang mga bagay. Kasi ang claim ng lalaki ay yun nga, yung aso biglang dumating at nakita nila, hindi naman niya alam kung anong background, sinong may-ari, basta nakita niya malaking aso. Mga golden retrievers kasi malalaking aso yan eh. They're considered large dogs. So biglang dumating at sabi niya, may dalawang tao na daw nakagat. Ewan ko lang kung nabalitaan lang niya yun o actual niyang nakita. Tapos pati daw asawa niya nakagat. Sabi niya, according to sa mga nakita ko no, or nabasa ko. Tapos siya na rin daw ay susunggaban, butin lang daw ay napalo niya at napatay niya yung aso. So that's his side, that's his defense. Pero syempre, he will be given his own day in court kapag kinasuhan na siya. So merong mga nagtatanong nga sa akin, paano ba magkaso, paano gagawin nila para kasuhan yung pumatay kay Kilua. It's a free country, you can really do that. And kung wala naman talaga magrereklamo, kahit may mga batas tayo, ay wala namang makukulong, wala namang mananagot, kung wala naman talagang aaksyon. Okay, so ngayon mukhang may mga mag-aaksyon, no? Hanggang sa Senado nga, nakarating to si Senator Grace Poe, si Senator Zubiri, at etc. Mga dog lovers ay concerned na concerned sila. And anong masasabi ko personally, unang-una, kagaya ng in-interview ko kanina sa teleradyo, and tanong nila ano ba yung mga golden retriever, are they known for aggression or ano ba talaga. And of course, no, I'm sure everybody who knows dogs to a certain degree knows that golden retrievers are, if not the most docile dog breed. No, of course there's also exceptions to the rule. Docile means ang mga golden retriever talaga sobrang bait niyan. Kung meron akong irerekomenda sa mga families na may mga kids na aso na hindi sila kakagatin, hindi magiging aggressive sa kanila, I would probably recommend as my first breed recommendation yung mga golden retriever. Second would be Labrador retrievers. Third would be poodle siguro. So they're so nice. Pero alam niyo, nagkaroon din ako ng isang golden retriever dati. Binili ko from a person sa Palawan, I think. Na naghahanap kasi ako ng mga golden retrievers na ipopwesto namin sa Okada, Manila dahil gusto nila ng golden retriever na K9 doon sa harapan nila. And binenta sa akin, pero pagdating dito, naku, aggressive pala yung aso, nangangagat. Kinagat yung handler namin and hindi rin namin nagamit sa work. So there are exceptions to the rule. Minsan dahil yon sa irresponsible breeding, minsan dahil yon sa may na-cross na ibang aso, ibang breed, tapos yung ugali no nang lumabas sa mga puppies, although yung appearance niya maaring golden retriever pero meron palang ibang lahi doon, at yung ugali ng ibang lahi na yon ang lumabas doon sa puppies, sa offspring. So hindi ko alam kung anong klaseng aso talaga si Kilua, pero based on doon sa patunay at mga videos ng owner, sobrang bait ni Kilua. Parang baby na nga nila sa bahay. So I really doubt na totoo yung sinasabi nung lalaking pumatay kay Kilua na nangagat daw si Kilua or what. Pero meron ding isang trainer na nag-comment doon sa isang napanood kong video
na maaaring dahil sa pagkahulog daw ni Kilua doon sa bubong dahil nakatakas nga galing sa bubong, maaaring in pain yung aso. Ano pat, mangangagat na talaga ang aso kapag ka in pain, no? So, for me naman, I think it's all possible na maaring dahil sa in pain yung aso ay mangangagat na siya. Totoo naman 'yon na ang dogs na in pain, kapag kahit naman tayo in pain, di ba? Minsan sobrang bait mo pero pagka nasaktan ka, parang pag-ibig yan. Nasaktan ka. Parang ayaw mo nang umibig pang muli. Pero yun, pagka in pain ka nga, syempre may mga reactions tayo to defend ourselves from further damage, from further pain, from experiencing further pain and damage. Ayun, nasabi ko na may damage. But anyway, I really am in no position to judge yung person na yun, kaya I will not be berating him, I will not be judging him. Maaaring sobrang super ignorante lang nung mama tungkol sa aso, tungkol sa batas. Kasi may mga nalabag na batas doon. Unang-una, no, although aksidente yung pagkakalabas ni Kilua doon sa bahay nila, according sa Anti-Rabies Act, bawal talaga na hayaan mo yung aso mo na naka-alpas sa labas ng bahay ninyo, or kung nasa public man kayo ay hindi naka-leash. Bawal po yun. Pero aksidente naman po yun nangyari, kaya maaring maabsuelto naman po yung pamilya ni Kilua. I'm sure hindi naman nila intention na gano'ng mapakawalaan o makawala yung aso nila. Pero there was a violation dahil hindi nila na-control yung aso nila. Hindi nila siguro hindi nila alam na pwede palang makalabas yung aso nila doon sa bubong. So the fact na nasa labas yung aso na stray ay according naman sa isang napanood ko naman na video ng isang lawyer, kapag ka daw yung aso mo, no, hinahayaan mong makalabas, o nasa labas yung aso ninyo sa kalsada, tapos nabangga ng isang motorista, ano nyo kung ano mangyayari? Babayaran ba nung motorista yung aso kung namatay yung aso, or kung kailangan dalhin sa vet, magbabayad ba yung motorista na nakasagasa dun sa aso mo? Hindi. Ang magbabayad pa yung may-ari ng aso dahil nakakawala yung aso niya at maaaring nasira yung kotse nung motorista, o kaya na-aksidente yung rider. Magbabayad yung may-ari ng aso kasi bawal nga po yung mga asong nakakawala. So that's one side of the argument kung sino ba talaga mananagot. Pero the fact naman na pinatay niya yung aso is against naman yung Animal Welfare Act, na pinagbabawal yung pagpatay sa mga aso dahil hindi sila farm animals, hindi sila kinoconsider na mga animals na bred and reared for food, hindi sila kinoconsider na food animals. Kaya pag pumatay ka ng aso ng hindi humanely, ay pwede ka talagang kasuhan doon sa batas na yon. Okay, so paglabag talaga yon, yung pagpatay sa aso na ganon. Pero ito na naman, kagaya din pagpatay sa tao, kung self-defense siya, kung ang mangyayari naman ay ang depensa niya ay nangangagat na yung aso at muntik na ako makagat, muntik na makagat yung misis ko. Parang sa tao din yan, di ba? Kung nakapatay ka, homicide, pero in self-defense, pwede ka rin ma-absuelto. So I don't know how the judge would see the situation. No, I would probably think na kailangan ng ebidensya, kasi wala akong nakita doon sa mga CCTV footages na talagang nangagat yung aso. Nakita ko lang na parang aambalong yung aso kasi pinapalo na siya o hinahabol na siya. So baka hindi naman valid din yung yung excuse ng lalaki na na nangagat na daw, unless makapagpakita sila talagang may mga taong may mga sugat talaga at may medical legal na nagpapakita na talagang nakakagat talaga yung aso. So I'm really interested in how the case would go. Interesado tayong lahat kung ano mangyayari, kung makukulong ba yung mama niyon. Pero syempre, alam nyo, kahit na nakagawa ng gano'n ng isang tao, syempre, may pamilya din naman yon, may mga umaasa din siguro sa kanya. Nakakaawa din naman, So, sana, information campaign about animal cruelty, magkaalaman pa, malaman niya ng maraming mga tao, kasi maraming mga Pilipinong ignorante pagdating pa rin sa animal welfare and pagdating sa tamang pagtrato sa mga hayop. So, let's keep on educating people, no? Kaya dito sa mga vlogs natin, if you're not subscribed yet, mag-subscribe na po kayo at i-share niyo po ito sa iba para sila rin ay patuloy na ma-educate tungkol sa mga aso
at sa mga animals in general dito sa channel natin. Thank you lang po. Yun lang po yung masasabi ko kasi tapos na yung 10 minutes ko.